Ang nobelang to, bakit ganito ka Mary Sue? Ayaw niya sa kasing level niyang dalaga, mayaman at pino, pero na-fall sa mahirap at inosenteng babae. Anong tinitingnan mo? Ha? Nagbabasa ng nobela. Ang pangalan ng kontrabidang pampalamuti sa nobelang ito, pareho sa akin Tang Yoyu ang pangalan. Aba, sayang naman ang tamis ng pangalan mong Yuyu. Teka, yung bidang babae na binabasa mo, Xia Yuqing ba ang pangalan? Oo nga pala si Xia Yuqing, nasaan siya? Hindi ko alam. Baka naman ninakaw niya ang shower gel mo. Itong si Tang Yuyo, laging gumagamit ng napakamahal na shower gel. Kung papalitan ko ng bote ko, hindi na niya makikilala. Ngayon, tingnan natin kung paano niya yan paghihiwalayin. Uy, Yuyu, ubos na pala yung shower gel mo. Tinapon ko na para sa'yo, ha? Ay, Dugo. Dugo! Uy, ayos ka lang ba? Kuya, patay na ba si Mama? Huwag kang matakot, titingnan ko. Masamang babae, gumising ka. Nasaan ako? Ang sakit ng ulo ko. Pero kakagising ko lang, hindi ba ako nahulog sa kama? Kuya, anong nangyari sa kanya? Masamang babae, huwag kang magplano ng masamang gawain para lokohin kami ni Yaya. Yaya? Ikaw si Abaw. Ikaw si Yaya. Kung ganon ang tatay niyo ay Fu Chenju. Oo, Patay na! Patay na! Na-transmigrate ako sa script ng Chun King Yatu Hualala. At ako pa ang masamang kontrabidang pampalamuti. Gusto kong umuwi. Miss ko si Papa at Mama. Salamat 36D, puwet na parang peach, payat na baywang, nandyan pa rin. si Mama, nasiraan na ba ng ulo? Anong nangyayari? Maligayang pagdating, host. Sa mundo ng nobelang dalagang inosente, mainit at matapang, ako ang time travel system, numero 12345. 1, 2, 3, 45? Ako naman sunod-sunod! Ako ba ang bida? Magkakaroon na ba ako ng abs na panglalaki? Puwet na parang kay Captain America at isang dominanting boss na walang pakialam gumastos ng milyon-milyon para sa akin? Ang magandang balita, ikaw ang tunay na anak ng mayaman. Yes! Ang masamang balita, sa libro, ikaw ay isang kontrabidang pampalipas lang. Ang lalaking bida ay umiibig sa isang walang kapangyarihan at mahina, isang malambot at kaawa-awang inosenteng dalaga. Ano? Tang Yuyo, ginawa mo ang lahat para lang makasal sa akin? Hindi ba't para lang dito? Pero hindi ka rin ba nasisiyahan? Ang reaksyon ng katawan, ang pinakatotoo. Tang Yuyo, naghahanap ka ng gulo.
Tang Yuyu? Huwag mong asahan na mas marami ka pang makukuha sa akin. Sa orihinal na kwento, ginawa ni Tang Yuyu ang lahat ng paraan para mapilit ang lalaking bida na tapusin ang business marriage nila. Lubos na kinamuhian siya ng lalaking bida. Nainitan na ako sa panonood. Ang lalaking bida ay nagmadaling tapusin ang misyon na pagbubuntisin si Tang Yuyu tapos lumipad na sa ibang bansa at hindi na umuwi. Anong iniiyak mo? Kahit anong iyak mo pa, hindi na babalik ang papa mo. Kinuha minsan ng lalaking bida ang mga bata, pero ginamit ni Tang Yuyu ang dahilan na kailangan ng mga bata ang isang ina para maibalik sila. Inakala niya na kung may mga anak, uuwi ang lalaking bida. Anong gagawin natin, kuya? Sisishin ako ni mama. Huwag kang matakot. Masama ang ugali ni mama sa atin dahil gusto niyang bumalik si papa para makita siya. Pero hindi pa rin umuwi ang lalaking bida. Kaya naman, ibinuhos ni Tang Yuyu ang lahat ng sama ng loob sa mga bata. Wala talagang silbi. Kahit ganitong kaliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Paano ka magiging tagapagmana ng pamilyang Fu? Ngayong gabi, bawal kang kumain sa hapagkainan. Ang kailangan mong gawin ay panatilihin ang pagiging kontrabida at saktan sila. Hintayin na umuwi ang lalaking bida at palayasin ka para matapos ang kwento at makabalik sa totoong mundo. Makakakuha ka ng 10 milyong pisong premyo. 10 milyon? Hindi ba't pananakit lang ng bata yun? Kaya ko yan! Nako! Kayong dalawa punasan niyo ang sahig. Hindi ba't pambubuli lang sa bata yan? Ganyang kasimple lang. Kayong dalawa, tigil nyo na ang paglalaro sa tubig. Mga bata pa kayo, puro laro ng tubig. Sila pa rin naman ang nakinabang. Halika rito. Isa, imasahe mo ang balikat ko. Isa naman, imasahe mo ang binti ko. Ang sarap pala talagang maging masamang madrasta. Gamitan mo ng lakas, hindi ka pa ba kumakain? Nako, ang sarap talaga. Kayong dalawa, masyado kayong mahina ngayon. Kailangan ko kayong parusahan. Ang parusa nyo, kailangan ninyong maghapunan sa oras araw-araw at uminom ng 2 baso ng gatas bawat araw. Alingwang, Ma'am, magdala ka ng 2 baso ng gatas. Bantayan mong mainom nila yan. si Sir at si Ma'am, madalas gutom at malamig suot. Bakit biglang pinapainom ng gatas ngayon? Alingwang, ha? Bilisan mo at magdala ka na ng gatas. Apo. Sir, Ma'am, Kitang-kita naman sa mukha nilang parang pinapahirapan. Alam ko na, pinakaayaw ng mga bata ay pinipilit silang kumain sa oras at uminom ng gatas. Alingwang, araw-araw bantayan mong uminom sila sa tamang oras. Kapag hindi kumain, parusahan mo. Parusahan mo sila ng maagang pagtulog. Sige po. Bakit parang biglang nagbago si masamang babae ngayon kumpara noon? Talagang ako ang epitome ng isang masamang madrasta. Pinipili ko pa talaga ang pinakaayaw ng bata. 10 milyon? Paparating na ako. Hey! Kuya, dati, hindi naman tayo pinapakain sa oras o pinapainom ng gatas. Kailangan muna magtrabaho bago matulog. Bakit parang ang weird ng masamang babae ngayon? Parang nag-iba siya. Naku, sino naman yan? Sa wakas, yumaman din ako. Pwede bang maranasan ko rin maging katulad ng isang big boss? Gumising sa malaking kama na singlawak ng 180 square meters? Miss Sue, nagnakaw ng pera si Abaw sa preschool. Pakiusap, pumunta po kayo sandali.
Nagnakaw ng pera, imposible. Baw, sabihin mo sa guro ang totoo. Nagnakaw ka ba ng pera? Hindi ko po ninakaw. Siya po ang nambintang sa akin. Hindi ninakaw? Ibig sabihin, ang anak kong si Yaozu ay nagsisinungaling? Ma'am, sirang-sira po ang CCTV ng kindergarten ngayon. Hindi po ninyo pwedeng basta-basta pagbintangan ang bata nang walang ebidensya. Kailangan po nating hintayin ang magulang ng bata bago tayo magdesisyon. Sigurado ako na siya ang nagnakaw. Ang tatay ng anak kong si Yaozu ay isang senior executive sa Fu Corporation. Ang batang pinalaki niya ay hindi nagsisinungaling. Hindi ko po ninakaw. Siya po ang nambintang sa akin. Ikaw na bata ka, halatang walang pinag-aralan. At naglakas loob ka pang tignan ako ng masama. Yaozu's ma'am, kalma po muna kayo. Baka po masaktan ninyo ang bata. Tinutulungan ko lang ang nanay niya na turuan siya ng leksyon. Baka pati ang perang ipinampalaki sa'yo ng nanay mo. Ninakaw din. Ang amoy mo amoy dukha. Lumipat ka na agad ng eskwelahan. Ang anak kong si Yaozu ay hindi pwedeng kasama mo sa iisang eskwelahan. Ble, ble, ble. Patalsikin! 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 Walang sino man ang pwedeng humawak sa kanya. Mama, Naku, ikaw! Babae! Paano mo nagawang saktan ako? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Hindi ko alam. Kahit alam ko, susugurin pa rin kita. Oy, Ikaw, bulinggit! Umalis ka sa harapan ko at pumunta ka sa nanay mo, kundi sasaktan din kita. Mama, wag mo akong saktan. Hindi ko po ninakaw ang pera. Nasugatan ka ba? Pero nagnakaw ka ba? Sige, naniniwala ako sa'yo. Ang munting munggo na yan, ako lang ang pwedeng mangapi, at ako lang ang pwedeng maging malupit na madrasta. Abaw, ituturo sa'yo ni Mama. Kung sino ang mang-insulto sa'yo, insultuhin mo rin sila. Kung sino ang manakit sa'yo, saktan mo rin sila. Huwag kang matakot. Si Mama ang bahala sa'yo. Si Mama ang nagpoprotekta sa'yo, ikaw. kilalang kilala ko ang sasakyang to. Sasakyan ito ng boss ng asawa ko. Ah, alam ko na. Ikaw pala ang kabit na hindi pwedeng ipakita sa publiko. Itong batang to, anak din ng kabit na ayaw ipakita. Anong sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Ang asawa ko ay isang mataas na opisyal sa kumpanya ng Fu Group. Si Director Fu. Bakit? Natakot ka ba? Pupunta ako kay Mrs. Fu para isumbong ka, para hindi ka na makapagtagal dito sa Jiangcheng. Manang Wang, pakisabi ngayon sa nagpapatakbo ng kumpanya ngayon, tanggalin ang kung sino mang deputy director na yan. Sabihin mong di marunong magdisiplina ng asawa. Hey! Mukhang may problema si Madam. Tumawag na lang muna ako kay Fu para sa kumpirmasyon. Hello? Mr. Fu? Mukhang may problema si Abao sa kindergarten. Sige, naiintindihan ko. Punta muna ako sa kindergarten. Opo. Hahaha, nagpapa-acting pa talaga kayo rito. Halos mapaniwala nyo na ako. Natakot na ako ah. Pwedeng ipaayos ang pangit na mukha pero ang sira-sirang utak kahit anong gawin hindi na maayos. Hoy, ikaw. Ano? Totoo bang siya si Mrs. Fu? Hello, mahal, mahal. Palagi ko namang sinasabi, isa lang ang mukha, pakitipid ang paggamit. Bilis, humingi ka ng sorry kay Abaw. Hahaha. Nalilibang ka na sa pag-arte mo ah. Niloko lang kita kanina. Tumawag ang asawa ko. Sabi pa ngayong buwan. Si Fu Group ipapapromote daw siya. Ha. Ang sinungaling, nanganak ng sinungaling. Ilan ba ang nanay rito kaya lakas ng loob niyong magsalita ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo, ako ang lehitimong Mrs. Fu. Hindi kailanman magnanakaw ng pera ang anak ko. Kung hindi mo marinig, pwede kong ipaukit sa lapida. Ikaw babae, tingnan mo kung hindi kita saktan. Turuan kita ng maayos para kay Mrs. Fu. Mr. Fu. Tatay, Boss Fuck. Tigil na. Ay nako, mahal. Boss Fok, Bakit ngayon ka lang dumating? Halos mapasama na ako dahil sa babaeng ito. Pinagmamalupitan niya ako. Gusto ko lang makita kung sinong may lakas ng loob na saktan ang asawa at anak ko. ako yon. Ano ngayon? Ano gagawin mo? Kakagatin mo ba ako parang aso? Mahal. Sabi pa niya siya raw ang ginang Fok at gusto pa akong takutin.
O paano na? Yang singgulang mong mata nakita mo na ba ng maayos? Ako ba talaga ang tunay at legal na ginang Fok o hindi? Ay nako, ayan ka na naman. Sino bang maniniwala dyan? Matagal ko nang narinig. Ang ginang Fok raw, tumanda na. Tapos puro pekas sa mukha. Kaya daw si Boss Fok palaging nasa ibang bansa. Gaya mo na bata pa at maganda. Imposibleng ikaw ang ginang Fok. Tama, bata pa at maganda ako. Salamat sa papuri. Ha? Mahal, ano bang pinagsasabi mo dyan? Halata namang kabit siya. Kung ngayong araw na pagsabihan mo siya para sa ginang Fok, baka ma-promote ka pa. Tama? Kayo talagang mag-asawa para kayong baboy na butot balat. Nagkakaiba pa ng suot na bra. Parang libro ng alamat ni hindi alam anong pahina napuntahan. Ikaw ha? Ngayon titirahin na talaga kita para makaganti kay ginang Fok. Hoy! Ay naku. Hindi kita hinawakan ha. Huwag kang mag-imbento dyan. Mahal, okay ka lang ba? Ay naku. Lakas ng loob mong saktan ng asawa ko. Ikaw, Ikaw na rin magpalamig ka muna. ikaw. Boss Fok. Magandang araw, Boss Fok. Bakit ang bilis mong magmaneho? Nagmamadali ka bang magpalit ng buhay, ha? Siya pala talaga si Doña Camila Almeda. Akala mo dumating ang tagapagligtas mo ano? Lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Baka pag-isipan ko pa yan, tapos kalimutan na lang natin. Pero seryoso ka nga. Hanggang hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka umiyak. Ikaw talagang baliw na babae. Iyan ay si Doña Camila Almeda. Delikado na ang trabaho ko ngayon. Ikaw, ano? Tunay nga, hindi namin nakilala ang mataas na tao. Hindi namin alam na ikaw pala si Doña Camila Almeda. Pakiusap. Sana hindi mo na lang pagtuunan ng pansin ang ginawa namin. Sabihin mo ng totoo, saan mo nailustay ang pera? Hindi ko talaga sasabihin. Magsabi ka ng totoo. Ikaw na nagpapahirap sa ama mo. Kung hindi ka pa magsabi, baka mapalo kita. Akin akong gumastos kaya nawala ang pera. Nakikita ko kasi si Abaw, parang siya palagi ang batang ulila. Ako ang nagbintang sa kanya. Ikaw na nagpapahirap sa ama mo. Paluin kita hanggang magsisi ka. Huwag mo na siyang paluin. Humingi ka ng tawad. Abaw, pasensya ka na. Aba, pinapatawad mo ba siya? Sabi ni Papa noon, ang hindi marunong magpatawad, hindi rin karapat-dapat patawarin. Ang galing mo, Abaw. Teacher, dahil malinaw na ang lahat, mauna na po kaming umuwi. Tara na. Mrs. Fu, sige. Tungkol naman sa trabaho ko. Depende na lang sa mood ko. Kailan mo ba tuturuan ng maayos ang anak at asawa mo? Saka lang kita ibabalik sa trabaho mo. Hon, anong nangyari sa'yo? Ang tanga-tanga mo talaga. Ikaw na maliit na sutil. Ngayong araw, hindi kita titigilan hanggat mabugbog ka. Bubugbugin talaga kita. Sarap! Dahil inaksaya mo ang oras ko ngayon, pag-uwi natin mamaya, kailangan mong imasahe ang binti ko ng 1 oras. Ang pagiging malupit na stepmom ko ay hindi dapat mawala. Kung hindi mo lang naman ako pinahiya ngayon, hindi na sana kita pinakialaman. Simula ngayon, kung sino man ang magpahiya pa sa'yo o basta ka na lang apak-apakan, wag mo na akong tawaging mama. Naintindihan mo ba? Tara na. Boss po, kakaalis lang po ni Madam at ang batang amo. Salamat, Mama. Uy, mas maaga pa yan. Hindi para sa'yo ang hipon na to. Kayong dalawa, balatan nyo lahat ng hipon dito sa plato para sa akin. Ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo, balatan nyo na. Kumain ka, Mama. Oo, ang bango talaga. Ituloy nyo pa ang pagbabalat. Kumain ng hipon si Mama.
Ang saya pala maging masamang madrasta. Oh. Sige, tapos na ako. Yung natira sa inyo na. Napakawalang hiya ko talaga. Pinakakain ko ng tira-tira ang bata. Babalik na ang bidang lalaki. Makikita niya. Siguradong palalayasin niya ako agad. 10 milyon madali ko sanang makukuha. Kuya, napansin mo ba? Ang mama. Naging mabuting mama na. Napansin ko rin. Lagi niyang itinatapon ng pagkain pagkatapos kumain. Tsaka siya pa ang nagtatanggol sa akin sa preschool. 1, 2, 3, 4, 5. Kailan ba uwi ang bidang lalaki? Na-detect, 3 segundo na lang at makakauwi na ang bidang lalaki. Simula na ng countdown. 3, Ha, ang bilis naman. 2, Ay, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? 1. Tama nga pala. Ako ang malupit na pangalawang ina. Gusto kong ipakita kay Fu Chenjo ang pinakamalupit kong ugali. Ito ba ang tinatawag nilang aura ng bida? Maligayang pagdating sa bahay, Fubos. Wow, ang saya pala ng mayaman! Tatay, Ang cute mo talaga. Matamis na pomelo, ikaw na naman ang nanakit ng bata. Tama, ako nga. Bakit? May problema ba? Ayos lang yan. Magagalit siguradong lalaki dyan. Palalayasin ako. Tatay, nanay, uwi na talaga ako. May 10 milyon na ako. Kaya ko nang mabuhay at makainom ng isang basong taho at makapamuhay ng tahimik. Ha 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 ha. Hindi, mali yun. Tatay, si Mama, ang bait niya sa atin. Noong inaaway ako sa kindergarten, si Mama ang nagtatanggol sa akin. oo, ang galing talaga ni mama. Pinapabusog niya ako lagi at pinapatulog ng maayos. Tatay, ikaw na naman ang magmamasahe ng binti ni Mama sa gabi. Ako at ang bunso, mahina ang mga kamay namin. Pag kami ang nagmasahe, di natutuwa si Mama. Aba. Teka lang. Hindi ba't ako dapat yung masamang madrasta? Ano pang hinihintay mo? Dali napunta ka na. Ha 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 ha. Talagang bagay ka bilang bidang lalaki sa nobela. Mukha ka talagang pang modelo, panalo ang itsura. Pero wala naman yan sa halaga ko na 10 milyon. Tang Yuyu, ano na namang kalokohan mo yan? Hindi ako mabait sa kanila. Pinapakain ko sila ng mga ayaw nila. Pati galaw nila pinaghihigpitan ko. Tang Yuyu, hindi ka nga talaga nagbabago. Oo. Hindi talaga ako nagbabago. Sige na, makipag-divorce ka na sa akin. Palayasin mo na ako dito sa bahay. Mag-divorce na tayo. Papa, hindi po totoo yan. Si Mama araw-araw pinapainom kami ng gatas. Pinapalaki kaming malusog at maputi. Oo nga, si mama ang bait-bait. Binigyan niya si Yaya ng paborito niyang hipon. Hindi niya pinapayagan si Kuya at si Yaya na maglaro sa malamig at maruming tubig. Hindi po talaga ganon. Isa akong masamang at walang pusong ina. Sige na, bilisan mo makipag-divorce ka na sa akin. Ayokong maghiwalay sina Papa at Mama. Yaya, maging mabait ka. Hindi maghihiwalay si Papa at Mama. Pwede ba? Xiaobao, samahan ko muna kayong umakyat sa kwarto para matulog. Lahat ng bagay ay iimbestigahan ko ng mabuti. Pero simula ngayon, habang may mga bata, bawal ng pag-usapan ang hiwalayan. Parang nag-iba na siya kumpara dati. Papa, ano ang tinitingnan mo? Xiaobao, sabihin mo kay Papa ang totoo. Sinaktan ba kayo ni Mama? Hindi, pakiramdam ko ang Mama ngayon parang isang anghel. Bakit ganito? Ako ba'y hindi pa sapat na masama? Ang aking 10 milyon. Mali pala. Ako ngayon ay isang mayamang ginang sa nobela. May pera na ako.
Sige, sige. Ayos yan, premyo. Babala. Pakiusap kay host. Huwag gawin ang mga bagay na wala sa kwento. Anong wala sa kwento? Ang mga babae, kahit may pera, pwedeng makalimot sa pinanggalingan. Baka nga si Fu Chen Zhou, dahil dyan ay makipaghiwalay sa akin. Nag-iba lang ako ng paraan para tapusin ang kwento. Kung hindi ka makikinig, puputulin ko ang kalahati ng bonus mo. Ano? Tabi dyan? May pera rin ako. Gusto ko lang makita kung sino ang maglalakas loob. Agawin ng lalaki ko. Sandali, Miss Gao. Tang Yu, Gao Xiaohe. Manager, labas mo na kayo. Sige po, aalis na ako. Magpakasaya na lang tayo habang may alak. Bukas na lang ang problema. Bahala na bukas. Kapag ang lalaki lagpas 25 na, Madalas na lang kwentuhan ang ginagawa. Hey, akala ko dati, tatanda akong mag-isa hanggang dulo. Ang kulit mo talaga. Ang dami mong kinakain na masarap. naku naman, huwag kang mag-alala. Kahit umaman ako't nakalimot, hindi ko kalilimutan ang mga kaibigan ko. Umupo ka. Mga tol, tara. Sabihin mo, nakarating na tayong dalawa dito, si Xiao King, kaya nakarating din dito? Itong si Tang Yuyu, lagi na lang gumagamit ng napakamahal na body wash. Kapag pinalitan ko ng bote ko, hindi na niya makikilala. Ngayon, tingnan natin kung paano niya pa makikilala. Uy, Yuyu. Naubos na yung body wash mo, tinapon ko na para sa'yo, ha? Oo nga, paano ko ba siya nakalimutan? Ay, hayaan na nga lang. Hayaan na lang siya. Ano nga pala ang misyon na binigay sa'yo ng system? Maging isang bobong dalaga ng pamilya Gao sa loob ng isang buwan. Ubusin ng 1 bilyong piso. Ano? Ay nako, Naku, ang swerte mo naman. ano naman ang misyon mo? Panatilihin ang imahe ng masamang madrasta at paalisin ang bida sa pamilya Fu. Hindi ba madali yan? Sa ugali mo palang na ganyan? Ang taray-taray mo na. Hindi ba yan? Sa loob lang ng ilang minuto? Matatapos mo na ang misyon? Madali? Saan naman ang madali doon? Bumagsak ako. Hindi ko rin alam kung yung dalawang bata sobrang nasaktan ba ng dating may-ari. Kasi nakakagulat, iniisip nilang mabait ako sa kanila. Ito ay para sa akin sana. Na regalo na inihanda ko. Para sa sarili ko. Pero ngayon, para sa'yo na lang ito. Ayon. Boss Fu, ito po ang pinakabagong schedule ni Doña Camila Almeda. At ayon sa mga taong nasa ibaba, kamakailan lang, si Doña Camila Almeda, malaki ang ipinagbago ng pakikitungo niya kay kuya at kay ate. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti ng ganito. Mukhang totoong nagbabago siya. Mukhang katulad pa rin siya ng dati. Hindi tatagal yung pagpapanggap niya. Lumabas ka muna. Opo. Ako talaga ang bida sa nobelang ito. Binigyan ako ng sistema ng cheating powers. Kahit maglagay pa ako ng gamot sa tubig, walang makakahalata.
Naalala ko pinakaayaw ng male lead ang babaeng mapanlinlang, yung mga babae na masama ang intensyon. Suotin mo yung damit na yan para akitin siya. Sigurado akong palalayasin kanya sa bahay. Hindi ko rin alam kung talagang uubra ang ideya ni Lilette. Honey, Ikaw na naman ang naglagay ng gamot. gamot? Hindi. Sakto, samantalahin ko na itong pagkakataon para mas lalo akong kamuhian ni Fu Chenjo. Oo, ako nga ang naglagay. Tang Yuyu. Ang lakas na talaga ng loob mo. Pati paglalagay ng gamot, nagawa mo. Pero sasabihin ko sa'yo. Habang ganyan ka, lalo lang kitang kinaiinisan. Eh ano ngayon? Hindi mo pa rin naman ako kayang hiwalayan. Tang Yuyu, kung hindi lang dahil sa anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di magkaanak pa ulit tayo. Kung mas marami pa tayong anak, lalo kang hindi makakahiwalay. Sa panaginip mo lang, Ano pa bang pwedeng gawin ko ngayon para mas kamuhian pa niya ako? Tang Yuyu, ikaw talagang walang hiya ka. Magdi-divorce na tayo. Lumayas ka agad sa pamilya Fu. Congrats, host. Makakabalik ka na sa totoong mundo. 3, 2, 1. Ang saya, 10 milyon! Mama, Papa, nandito na ako! Bakit nandito ka pa? Gumaganap ka na naman na parang siraulo o kunwari hindi alam. Tang Yuyu, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang magsalita. Sistema, lumabas ka dyan. Host, sorry. Nagkaaberya ang sistema. Hindi ka pa makakauwi ng bahay ngayon. Aberya? Sa tingin ko, may problema ka talaga sa utak. Wala akong pake. Gusto ko nang umuwi sa bahay ngayon din. Hoy, sistema! Tang Yuyu, kung may sakit ka, magpagamot ka. Hindi nga ako makauwi ng bahay tapos ikaw pa ang inaalagaan ko. Tang Yuyu, aso ka ba talaga? Papa, si Mama ba nandito? Tang Yuyu, ikaw. Yaya, wala dito si Mama. Pag uwi ni Mama, sabihin ko sa kanya na hanapin kayo sa kwarto, okay ba? Tang Yuyu, ano na namang kalokohan yang ginagawa mo? Salamat. Fu Chenju, ito na naman ang bago niyang pakulo. Huwag kang palinlang sa kanya. Ako naman talaga ang bida sa librong to. Ano ba talagang nangyayari? Ako ang bida sa librong ito. Ngayon, babawiin ko lahat ng nararapat para sa akin. Sistema, nasa na ang 10 milyon ko? Tagapagdala, tiyaga lang po muna kayo. Patuloy niyong panatilihin yung masamang pag-uugali niyo. Mag-a-apply ako ng dagdag na bonus para sa inyo. Ayun, ganyan dapat. Pabayaan niyo muna akong mag-isip paano ko kayang pahirapan ng bata. Ayun, naisip ko na. Ano ba yung sinusulat mong gulo-gulo? Isulat mo ulit. Bilis, sulat na. Ayan, sapat na siguro ang kasamaan ko ngayon. Napaiyak ko silang lahat sa takot. Bunso, bakit ang sulat mo parang baliko-baliko? May laway pa nga. Ha? Si Bunso mismo ang nag-ayos ng kwarto niya. Oo, halos mapaluhan na ako sa antok. Hindi naman Fu Chenjo.
Hindi ba dapat ako ang sisihin mo kasi masyado kong pinapagalitan ng bata? Naapektuhan daw ang kalusugan ng isip ng bata. Mama, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Bunso po kasi ang inaantok, kaya dapat talagang isulat ulit. Ngayon, sang-ayon na ako kay Bunso. Nakakatulong naman talaga ang istriktong pagdidisiplina mo. May meeting pa ako. Sutil na bata ka, maganda naman pala ang sulat mo. Salamat po sa papuri. Baka dati kasi madaming pagkakataon, mali pala ang akala ko tungkol kay Tang Yuyu. Mama, tingnan mo. Ang manika na bigay sa akin ni Xiaomei. Maganda ba? Bakit puro kung ano-anong maruming bagay dinadala mo sa bahay? Malapit nang makamit ang tagumpay. Tingnan mo, ngayong araw hindi kita titigilan sa pagpalo. Tingnan mo, lagot ka pa kapag nagdala ka pa ng gamit ng ibang tao sa bahay. Mama, Huwag mo nang saktan si Bunso. ayoko na sa'yo, Mama. Yaya, Tang Yuyu, bakit mo sinasaktan ang bata? nako, sila isang buong pamilya. Siguro naman ngayon, nadismaya na talaga sila sa akin. Medyo gutom na ako. Tapos na akong kumain. Wala kayong hapunan, ha? Tingnan mo ang noo ni Fu Chenjo. Grabe ang pagkakunot niyan. Mukhang gusto na niya talaga na paalisin ako dito. No! Kayo dalawa, bilis, mag-sorry kay mama. Mama, sorry po, sabi ni Xiaomei. Naiinggit lang daw siya kasi lahat ng kaklase namin nakikipaglaro sa akin. Kaya niya binigay sa akin yung maruming manika na yon. Sabi pa ni Xiaomei, may itinagong karayom sa loob. Buti na lang at nakita mo agad. Kung hindi, nasaktan sana si Bunso. Tsaka nga pala, Sabi ni Bunso, hindi mo raw talaga siya pinalo. Nagulat lang siya. pasensya na, ako ang hindi nakaintindi ng sitwasyon. Hindi pare, tama ba ito? Ang tagal na mula nang huling pinamasahin ko ang mga binti ni Mama. Siguradong pagod na si Mama. Ay nako! Nasayang lang ang effort. Kung ako ang magkakaroon ng dalawang ganitong cute na mga anak, paano ko naman magagawang saktan sila? Palakasin mo pa ang pagtitibok mo dyan. Sipo, Mama. Matamis na grapefruit, parang nag-iba ka na. Sistema, kailan ka kaya mag-upgrade para makauwi na ako? Kaunti na lang. Sino yan? Siya Yu King. Kumusta? Ako ang sekretarya ni Ginoong Fu. Ako rin ang guro sa piano ni Yaya. Naalala ko, hindi marunong magpiano si Xiao King. Baka magkamukha lang sila at pareho ang pangalan. Host, siya mismo ang bidang babae sa libro. Basta magkasama siya at ang bidang lalaki, pwede ka pang makakuha ng dagdag na 20 milyong gantimpala. What? 20 milyon? Doña Camila Almeda. Bakit parang may problema? Wala lang. Napansin ko lang talaga na kamukha mo ang isang kakilala ko. Dito po muna kayo, 20 milyon. Pasok po, guro siya. Naalala ko, sa oras na ito, umuwi ang bidang lalaki. Nakita niyang tumutugtog ng piano ang bidang babae. At doon nagsimulang mahulog ang loob niya. Huwag mong hawakan. Talaga bang tanga ka? Ang tagal na kitang tinuturuan pero wala ka pa ring natutunan. Masama kang babae. Tumahimik ka. Sistema, paandarin ang magic finger. Isang beses lang pwedeng paandarin ang magic finger sa isang araw.
ang magic finger ay pinaandar na. Ginoong Fu, bumalik ka na. Bakit ikaw? Bakit ikaw pala? Nagpunta ako dito para magdala ng prutas sa'yo. 20 milyon yan. Kailangan ko talaga mag-alaga ng maayos. Isang beses lang pwedeng gamitin ang golden finger sa isang araw. Ngayon, si Fu Chenjo, paano pa niya mapapanood akong tumutugtog ng piano? Yaya. 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 Doktor, kumusta na ang bata? Napansin ko, ang daming pasa sa katawan niya. Mga pasa? Ah, baka aksidenteng nadapa lang ang bata. Para sa akin, parang hindi. Parang sinaktan ng tao. May bago, may luma. Kanina lang umaga, nakita ko si Yaya. Sa araw-araw, si Yaya kasama parati si Doña Camila Almeda. Sinasabi mo bang ako ang nanakit? May ebidensya ka ba? Congratulations, host. Tapos na ang pag-upgrade ng system. Upgrade finished. Ibig sabihin, palalayasin na ako ni Fu Chenjo. Makakauwi na ako sa bahay. Oo, ako nga ang nanakit. Fu Chenjo, hindi kita minahal kailanman. Kahit magkaanak tayo, sobrang ayaw ko pa rin. Tang Yuyu, mali pala ang akala ko sa'yo. Hindi ka talaga nagbago. Mag-divorce na tayo. Kahit wala ako, sigurado akong maayos pa rin ang buhay ng batang to. Sistema, uwi na tayo. Host, hindi pa ako tapos magsalita kanina. May bagong misyon. Kailangan mong pataasin ang good impression sa'yo ng male lead hanggang 100% lang. Tsaka ka lang makakauwi. Ano, ayoko. Miss, gusto niyo po bang ipaschedule ko kayo sa psychiatric department? Sistema, ilan na ang good impression sa akin ni Fu Chenjo ngayon? 0. Pirmahan mo na ang kasunduang ito, maghiwalay na tayo. Ay nako, yung kaninang umaga hindi sinasadya. Hindi ko sinaktan si Yaya. Pinapamasahe ko lang ang kanyang binti. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Papa, hindi si Mama ang nanakit kay Yaya. Si teacher siya ang pumisil kay Yaya. Yaya, bakit ka nagsisinungaling? Boss Fu, siguradong si Doña Camila Almeda ang nagturo sa bata na magsabi ng ganyan. Ako si Tang Yuyu, maayos at matuwid. At tinuturuan ko lang ang anak ko na magsabi ng totoo. Papa, may bago pang naka-install na CCTV dito sa bahay. Patay tayo dyan. Isang beses lang kada araw ang chance ko sa Golden Finger. Si Yayu King, paano mo ipapaliwanag to? Boss Fu, si Yaya hindi nakafocus sa pagtugtog ng piano. Pinisil ko lang ng bahagya ang kanyang braso. Sa tingin ko, mula ngayon, huwag ka nang maging guro ni Yaya sa piano. Hindi po, Boss Fu. Ikaw pa lang ganito, mukha lang tao pero hayop sa loob. Akala ko pa naman mabuting tao ka. Anong balak mo? Mga anak ko yan, ako ang bahala sa kanila. Pag nanakit ka pa ulit sa kanila, sisiguraduhin kong mananagot ka sa akin. Lumayas ka na. Mukhang talagang mabait siya sa bata. Bakit bigla na lang tumaas ng 10%? Pala si Fu Chenjo, ang dali palang lapitan. Ahem. Asawa ko, pwede ba na huwag muna tayong maghiwalay? Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Ano ang tawag mo sa akin kani-kanina lang? Asawa? Huwag mong gamitin sa akin ang ganyang estilo, sinasabi ko sa'yo. Papa, huwag kang makipaghiwalay. Tang Yuyu, kasalanan ko ang nangyari ngayon. Kaya, hindi muna tayo maghiwalay ngayon. Toto. Ang ganda niya talaga ngayon. Fu Chenzo, bakit lagi kang nahuhulog sa mga paandar niya? Kalma lang. Gising ka na pala, pwede ka nang mag-almusal.
Sulit na sulit ang pagbangon ko ng maaga. Naghahanap ng ilaw at tamang anggulo. Yung tampok na impresyon, talagang hawak na hawak ko. Tatay, nanay, Kain na tayo. para sa almusal ngayong araw, si nanay nagising kahit madilim pa. Pula na at namaga ang mga daliri niya sa init. Ang damdamin ko, sobrang naaawa kay nanay. Totoo nga, ang pinakamataas na antas ng pagmamahal ay kapag ikaw na ang unang nasasaktan para sa kanya. Mababaw lang yan, gagaling din agad yan. Ay naku, tatay, nanay, pakipulot naman po para sa akin. Kaya pala si Boss Fu, ang trip pala niya ay yung tipong inosente. Kaya naman pala dati, hindi siya naaakit ni Sexy. Ang laki mo na, pero ang careless mo pa rin. Salamat. Ha ha ha, kuya, magkakaroon na ba tayo ng kapatid na lalaki? Bata ka pa, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. O may meeting pa ako, kain na muna kayo. Oy, sandali lang. Hindi mo pa rin naayos yung necktie mo. Kiss, 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 kiss. Ha 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 ha. Ate Yuching, ang ganda ng scarf mo. Hindi mo alam, ito rin ang design na suot ni Boss Fu. Pareho kayo. Si Ate Yuking pamadalas ang kasama ni Boss Fu. Malay mo, baka. Ay hala, huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Uy, tignan nyo doon. Andyan na si Boss Fu. Magandang araw po, Boss Fu. Nakikita ko, si Boss Fu nakangiti dun sa kaparehong tayo ni Ate Yuching. Grabe, mukhang may gusto si Boss Fu. Kay Ate Yuching natin. For sure si Ate Yuching ang. Magiging future boss lady natin. Dahan-dahan lang kayo magsalita. Huwag kayong magkalat ng kung ano-ano. Ang natirang good impression ni Boss Fu, 2% na lang. Ikaw na lang ang... Pagkasa namin, Ate Yuching. Sobrang bagay talaga sa leeg mo yung tie na yan. Ang ganda. Tama, bagay sa'yo, Ate Yuching. Pagsuot mo yan, parang match kayong dalawa ni Boss Fu. Hinaan nyo boses nyo, baka may ibang makarinig na chismoso dyan. Tang Yuyo, si Ayu King. Nadumihan ang kamay ko. Ate Yuching, ayos ka lang ba? Tan Jujo, si Nadia Mojon. Oo nga, sinadya ko talaga. Anong magagawa mo? Sino ka ba? Ang yabang mo naman. Alam mo ba, ang ate nating si Yuching ay magiging susunod na may-ari ng pamilya Fu? Siya ang magiging may bahay ng pamilya Fu. Eh ako, sino ako? Wala akong paki kung sino ka. May bitbit ka pang food jar. Baka naman, yaya ka lang dito. Saang among, bagets ka ba nag-aalaga ngayon? Guys, tama na, huwag nyo na siyang laitin. Sa totoo lang, mahirap ding kumita bilang yaya. Yung scarf mo parang kadena ng aso. Sobrang bagay, mahilig kang itali sarili mo sa dog leash. Sinasabihan kang promdi. Totoo palang promdi ka nga. Itong scarf na to, mas mahal pa sa isang taong sahod mo. Romdi, hindi mo ba makita ng maayos? Sige, ipapakita ko sa'yo ng malinaw. Magkapareho yan ng pag-aari ni Boss Fu at ng jowa niya. Boss Fu Mei, nagsabi raw na ang binigay mong scarf kay Yuking ay peke. Scarf. Grabe, sobra namang walang modo ng babaeng yun. Nagawang sampalin si Yuching ate. Boss Fu, kailangan mo talagang ipagtanggol si Yuching.
Yuking ate, bakit ka matatakot? Siguradong kakampi sa'yo si Boss Fu. Asawa ko. Talaga nga naman, ang pag-aalala ay talagang bahagi ng pagmamahal. Ayos ka lang ba? Gusto ko lang sanang dalhan ka ng pagkain. Hindi ko inakala. Sinabi nila na wala akong karapatang makita ka. Hindi po, Boss Fu. Kanina, siya naman ang unang nanakit. Ay nako, Anong nangyari sa'yo? Bakit pula ang kamay mo? Tinulak nila ako kanina. Natapon ng sabaw, nasabuyan ako. Okay lang naman. Malaki ka na, pero ang likot mo pa rin. Ayos lang ba? Ikaw ang tumulak kay Yang Yang. Ay hindi, hindi po totoo yan. Si Yuching ate talaga ang may gawa. Ano bang sinasabi mo? Oo nga, Yuching ate. Sabi mo, ikaw ang misis ng mga Fu. Babaeng Boss Fu sa hinaharap. Oo nga, sabi pa ni ate Yuching. Ikaw raw, Boss Fu. Nagregalo raw ng scarf sa kanya. At ang necktie mo, pareho daw ng design ng scarf na iyon. Ang asawa ko, iisa lang, si Tang Yuyo lang. Hindi ko rin naman binigyan ng kahit anong scarf si Xia Yuching. Ang necktie ko, regalo sa akin ng asawa ko. Kung titingnan, parang pogi rin pala si Fu Chenjo. Xia Yuching, inaabuso mo ang posisyon mo, ginugulo mo ang kaayusan sa opisina, terminated ka na. bakit naman ganito? Boss Fu, hindi mo pwedeng tanggalin ako. Uwi na tayo. Sige. Tang Yuyo. Ikaw pala ang nagloko sa amin. Halos mapasama pa kami na matanggal sa trabaho kasama mo. Tama, ibalik mo na ang regalo namin sa'yo noong nakaraang mga araw. Tama. Kayo naman ang kusang nagbigay niyan. Ngayon, may mukha pa kayong kunin ulit? Sistema, pabalikin mo ang oras. Ayoko ng ganito. Host, wala pong ganyang function ang sistemang ito. Masakit pa ba? Bakit ganon si lalaki? Parang ang taas ng points niya sa akin. Puro siya pa-cute at pambobola. Ang galing niyang manligaw ah. Kay Yaya ko natutunan to, sabi niya, pag nag-kiss daw, hindi na raw masakit. Niloloko mo yata yung bata. Nahihiya si mama oh. Mga bata, wag na kayong makialam masyado. May regalo ako para sa'yo. Birthday ko pala ngayon, nakalimutan ko na. Maligayang kaarawan, Yuyu. Mag-wish ka na. Sana tuwing birthday ko, nandyan kayong lahat sa tabi ko. Host, malapit mo nang matapos ang misyon mo. Malapit ka nang ibalik sa totoong mundo. Mama, kami ni Papa, pumili ng regalo para sa'yo. Sana magustuhan mo. Mama, sa mga susunod mong birthday, gusto ko lagi akong kasama mo. Gusto ko na habang buhay, magka-birthday tayo. Palihim naming binili yung regalo, hindi ko alam kung anong gusto mo, pero ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin. Host, malapit nang bumukas ang daan pabalik sa totoong mundo. 3, 2. Hindi pwede. Yuyu, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Wawala naman. Naalala ko lang kasi pupunta si Xiaohe para hanapin ako. May usapan kami, baka mahuli na ako. Mama, kami ang pumili ng regalo. Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Gustong-gusto ni Mama. Regalong galing kay Yaya, gusto rin ni Mama. Pero, kailangan munang sumama ni Mama kay Tita Xiaohe sa lakad nila. Malalate na ako. Mama, kami ni Kuya ni Yaya maghihintay sa bahay. Ang bait mo talaga. Gusto ko rin. Sa'yo muna, utang ko muna yon. Papa, baka naman kasi hindi ka nakaakit-akit. Kaya ayaw nang halikan ka ni Mama. Papa, baka kasi tumanda ka na talaga. Sabi ni Mama, gusto daw niya yung mas bata. Ako ba? Matanda na talaga ako. Ate, kain tayo ng pakwan. Oo, Kung
Kumuha ka ba ng isang kagat? Haha. Yuyu, ang ibig mong sabihin, pwede ka naman sanang umuwi. Pero sa isang iglap, biglang ayaw mo nang umuwi. Parang nagustuhan ko si Fuchenjo. Ayaw ko pa iwan si Abaw at si Yaya, yung dalawang chikiting. Parang okay rin na hindi umuwi. Ayos lang pala. Ang tanga mo talaga. Pagbalik natin sa totoong mundo, lahat ng gusto natin, meron. Kung gusto mo ng lalaki, meron kang lalaki. Kung gusto mo ng pera, meron kang pera. Hahaha. Hehe. Tama. Kung gusto mo ng lalaki, meron kang lalaki. Kung gusto mo ng pera, meron kang pera. Talagang ikaw ang bestie ko. Mama, Anak ko, ano nangyari sa'yo? uminom ka ba ng alak? Hindi, gising na gising si Mama. Kailan ka uuwi? Hindi na uuwi si mama mo ngayong araw. Kasi gusto niyang makasama ako. Tang Yuyu. Ayos ka pala ngayon, ha? Mauna na ako. Ha? Kung hindi pa ako uuwi, mapapagalitan ako. Ha? Juyu, saan ka pupunta? Tang Yuyu. Ang tapang mo na ngayon, ha? Kung aabot ng 100% ang good vibes ko para sa'yo, aalis na talaga ako ng tuluyan sa buhay mo. Ganito ako kalakas ng loob. Hindi lang isang male model ang ipabook ko. Magre-request pa ako ng 7 o 8. Lahat sila dito titira. Fuchenjo, pakibaba mo naman ako. Fu Chenzo. Tang Yuyu. Bakit naman? Kahit sa school o dito, lagi mong kinukuha ang lahat ng meron ako. Sistema, di ba sabi mo ako talaga ang bida? Host, na-detect ang impormasyon sa level up, dahan-dahang nagiging bida sa kwento si Tang Yuyu. Gawin mo na lang akong siya. Ako naman talaga ang totoong bida. Tang Yuyu. Nakalimutan mo na yata, may asawa ka na. Kung hindi alam ng iba, akalain nilang byuda ako araw-araw na lang. Tinitingnan ko, hindi ko pa makuha. Mamaya huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Para talagang aso yang si Fuchenjo. Tang Yuyu, hindi ba ang galing-galing mo? Sa uli, akin ka pa rin lahat. Mama, tulungan mo akong itali ang buhok ko. Sige. Mama, masakit. Tisin mo lang. Mama, ang sungit mo ngayon. Wala naman, Mama. Medyo pagod lang si Mama. Mama, nalaglag ang butones ng damit na to. Matutulungan mo ba ako? Yaya ba ako para gawin lahat ng gawain yan? Mama, Ubo. Mama, gagawa ako ng pagkain para sa inyo. Yaya,
Hindi mo ba napapansin? Parang may kakaiba kay mama ngayon. Hindi ba hindi naman marunong magluto si mama? Palagi nga lang siyang namimili ng pagkain sa labas para sa atin ng palihim. Oo. Kuya, sobrang sakit ng kamay ni Yaya. Mama, pwede na ba kaming magpahinga? Ipagpatuloy nyo hanggat hindi pa nakakauwi ang tatay nyo. Ang dali nyo talagang mapagod para kayong prinsipe at prinsesa. Dati rin naman pinapadagan tayo ni mama ng binti noon, pero sandali lang, tapos okay na agad. Ano yung iyak mo? Eh buhay pa naman ako. Huwag kayong mandadaya, gamitin nyo ng todo ang lakas nyo. Isa na lang, ang proposal ni Yoyo, at isang kasal na talagang para sa kanya. Hindi ka pa ba kumain? Sabi ko gumamit ka naman ng konting lakas. Huwag mo nang guluhin ang kapatid mo. At ikaw din. Tangyong, Chenjo, bumalik ka na. oh, bakit Yaya? Sabihin mo kay Papa, huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Si Yaya lang naman ang medyo pasaway. Chenjo, kanina ako ang hindi nakontrol ang sarili. Sa susunod, mag-iingat na ako. Papa, pwede mo ba kaming samahan pabalik sa kwarto? Si, Sige, ikaw na muna magdala sa kanila sa kwarto. Ihehit ko ang kanin para sa inyo. Host, pagkatapos ng alas 12 ngayong araw, babalik ka sa dati mong anyo. Ang importante ngayon ay siguraduhin na si Fu Chenjo ay hindi magising bago mag-alas 2. ibig mong sabihin dati pala nagpapanggap lang siya. Papa, pakiramdam ko si mama. Hindi siya si mama. Si Mama hindi si Mama. Oo, nararamdaman din ni Yaya na ang mama ngayon. Mas kamukha na ni teacher siya. Siya Yuking Tamios, ikaw ba talaga yan na nagpapanggap? O talagang may ganitong kakayahan sa mundo? Chenjo, mainit na ang sabaw ko. Xiaobao Yaya mauna na kayong matulog sa kwarto. Pwede ba? Oh, Sige Chenjo, mag-ingat ka baka mapasok ka. Mamaya ko pa iinumin. Nasaan na ang singsing mo? Tinanggal ko kanina habang nagluluto ako. Iyon ang wedding ring natin. Mas mabuti kung isuot mo ulit. Sige, hahanapin ko muna. Hindi naman talaga dinala ni Yuyu ang singsing sa kasal dahil may utang pa ako sa kanya na isang proposal. Tignan mo, maganda ba? Maganda. Chenjo, uminom ka ng sabaw. Si. Kung siya talaga si Xia Yuqing, edi ibig sabihin, ang totoong Tang Yuyu baka mapahamak siya. Kagabi, ang ganda ng suot mong pantulog. Pwede mo ba ulit isuot para sa akin? Oo naman, ubusin mo muna ang sabaw mo. Si. Hintayin mo ako. Panahon na para ayusin si Tang Yuyu. Hindi mo inakalang ganito, no? Tang Yuyu. May sistema ako. May golden finger pa ako. Kung ano man ang gusto kong gawin, gagawin ko. Bakit ka ganyan naman magulat? Obvious naman na ako ang bida dito. Kung hindi lang dahil sa iyo. Matagal nang pinakasalan ako ni Fu Chenjo. Ikaw si Xia Yuqing ng room 309? Mukhang sumama ka rin sa pagpunta dito, pero ako talaga ang bida. Ako lang ang pwedeng maging masaya. Kaya Tang Yuyu. Maglaho ka na. Sa mundong ito, at pati sa kabilang mundo, tuluyan kang maglaho. Tumigil ka na.
Tang Yuyuyo, ayos ka lang ba? Pasensya na, huli akong dumating. Fu Chenzo, ako ang tunay na bida. Kung kasama mo lang ako, doon ka lang magiging masaya. Sinasabi ko sa iyo, kahit pa ito ang mundo ng libro, ang bida ko, Tang Yuyuyo lang ang isa. Malapit nang dumating ang mga pulis, bahala ka na sa sarili mo. Uwi na tayo. Dahil wala na akong nakuha kahit ano. Tang Yuyuyo, hindi ka rin basta-basta magiging masaya. Mag-ingat ka. Fu Chenju? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Fu Chenju? Tang Yuyu. Huwag kang umiyak. Pag umiyak ka, hindi ka na maganda. Tang Yuyu. May utang pa ako sa'yo na isang proposal. Pero sa susunod, baka wala na akong pagkakataon. Tama na. Basta ikaw. Pumapayag ako. Tang Yuyu. Ako. Mahal kita. Pero, baka wala ng pagkakataon. Fu Chenju. Fu Chenju. Nadetect ang pagkamatay ng pangunahing bida ng mundo. Ang mundong ito ay unti-unting bumabagsak. Fu Chenju. Gising ka na. Ang galing. Akala ko patay ka na. Ako ang bida. Hindi naman ako madaling mamatay, di ba? Nasaan sina Aba at Yaya? Mama, Mama, sobrang miss na kayo. Tang Yuyu, ang hina mo talaga ha. Mas late ka pa nagising ng 1 linggo kaysa sa amin. Kawawa naman si Dr. Fu. Malapit na siyang magpakamatay dahil sa'yo ulit. Nasaan si Xiaoyukin? Sabi ng sistema, masama daw ang ugali niya. Kaya habang buhay siyang makukulong sa singit ng sistema. Tang Yuyu. Ngayon naman, ako na ang pupunta sa mundo mo. Handa ka bang magpakasal sa isang tatay ng 2 anak? Siyempre handa ako.